At sige po, bago ko pumasahin ng pangako ng Panginoon ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa nagdaang isang linggo, no, nandun yung pagsama, paggabay niya. Unang-una sa aking mga magulang, sa aking pamilya. Bagamat wala pa ang aking ina, sila ay pumunta po ng Bicol. Inihingi ko ng tawad sa Diyos sa lahat ng kanyang pagkukulang sa Panginoon. At nandun yung pag-ingat paggabay ng Diyos sa kanilang buhay. At maging sa aking buhay, nagpapasalamat ako sa isang linggo na pinagpahinga po ako ng Panginoon. Amen. Kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon. Naniniwala ako may dahilan kung bakit nasira yung motor ko. Kasi isang linggo na ako walang motor. At hindi ko tinignan kahit marami akong schedule na gagawin. Marami akong, alam mo yun, na kailangan tapusin kasi may inaasikaso po ako. Pero ang galing ni Lord kasi nung time na to, itong week na to, na taon na holiday. Ibig sabihin, kapag holiday, sarado yung mga opisina, sarado yung mga dapat kong puntahan, ganun dapat kong kasi kasuhin. Sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Panginoon na bagamat doon yung nangyari, naghabol ako sa Panginoon. Doon naman po talaga, no, pag may mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, wala kang unang gagawin kundi maghabol sa Panginoon. Amen. Naghambal ako sa Panginoon at kagabi, narinig ko yung tinig niya. Amen. Narinig ko, o sabi ko, siguro ganito dahilan. Alam ko na ganito. Kami at ang Diyos na lamang ko yung nakakaalam nun. At humingi ako ng tawad sa Panginoon mula nung Monday hanggang kagabi. Naniniklod ako sa Panginoon. Pero noong mga nakarang araw ay iniwan ko na sa Diyos lahat ng mga alalahanin ko, yung mga dapat kong gawin, yung mga dapat kong tapusin, at hinayaan ko na yung puso ko at isip ko ay pumayapa. At salamat po sa Diyos na buhay kasi iniisip ko na sa mga nakarang araw, nananalangin ako sa Panginoon na sa mga nagdaang araw ako yung nag-aaral noon ay sobrang pagod, sobrang daming iniisip, ginagawa. Nanalangin ako sa Panginoon, Lord, at ko pagpahingayin niyo po ako. At salamat sa Diyos na buhay kasi yung kapahingahan na yun sa isang linggong ito ay naranasan ko at binigay ng Panginoon. Wala po ang pagtawad. Amen! At yun po, Lord, kapasalamat ako sa Panginoon kahit ngayon, napakaganda po ng aking pakiramdam. Amen! Dahil bago po pumunta ng church ay si Satan po, no, inaatake ang aking tiyan. Ngunit sa Diyos po ang kapurihan kasi habang nakaupo ako po dyan, nananalangin po ako sa Panginoon, nahawakan niya ang aking buhay mula ulo at talampakan. Kaya sa Diyos po ang kapurihan na kiniklaim ko yung paghalingan ay aking nang nakamutan. Amen. At samahan niyo po ako. Amen. Tayo po ay makikinig at puunawa sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Samahan niyo po ako na makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Job. Siguro naman po ay kilala po natin si Job sa mga nagbabasa po ng Biblia. Amen. Ang sabi po rito sa Job 22, verse 21, pababa po hanggang 28. Ang sabi po dito ng Job 22, verse 21, tayo po makikinig at uunawa po ng sasabihin ng Panginoon at naniniwala po ako na may sasabihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi niya po rito, sa 21, sumang-ayon ka sa Diyos na makapangyarihan. Pwede ko po, sumang-ayon ka sa Diyos at makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang mga itinuturo, sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba. Alisin mo sa iyong tahanan ang lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. 25. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto at pilak na iyong pahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala at ang
ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Last verse po. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo'y magliliwanag. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Makikita po natin, no, simula pa lamang po ng verse na aking binasa, no, doon sa verse 21, ang sabi niya po rito, sumang-ayon ka at makipagkasundo ka sa Diyos. Church, ano po ang sabi, ulitin ko, sumang-ayon ka at makipagkasundo ka sa Diyos. Church, meaning po, ang sinasabi po rito, pag sinabi mong sumasang-ayon ka sa Diyos, lahat ng sinasabi niya, sinusunod mo. Amen. Lahat ng gusto niya, dapat nandun ka. Amen. Kung ano yung buhay na pinalalakaran sa iyo ng Diyos, dapat nandun ka. Kasi nga, sumasang-ayon ka sa Kanya. Amen. Sumasang-ayon ka. Ano pong sabi niya? Sumang-ayon ka at makipagkasundo ka sa Diyos. Church, ayan po yung sinasabi ng Panginoon sa Kanyang Ama. Na bago mo maranasan yung magandang buhay, maginhawang buhay, mapayapang buhay, masayang buhay, unahin mong makipagkasundo sa Panginoon. Labo at ang tao dito. Amen? Bakit? Dalawa lang yan. Kung di mo kasundo si Lord, baka si Satan kasundo mo. Amen? Dalawa lang yan. Sa mundong ito, dalawa lang po. Amen? Church, sa ating buhay, tayo po ang nakakilala sa ating mga sarili. Ang sinasabi po ng Biblia, makipagkasundo ka sa Panginoon. Amen, sumang-ayon ka na kapag sinabi ng Diyos, amen, makinig ka sa tinig ng Panginoon. Makinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Bakit? Dahil alam niya yung mga bagay na nakakabuti para sa iyo. Amen. Amen. Alam niya. Hindi ikaw ang nakakaalam ng buhay mo. Hindi mo nga hawak yung hininga mo. Amen. Amen. Na ang sinasabi po dito ng Panginoon, ang nais niya na yung kalooban niya yung masunod sa buhay mo. Yung nais at ibig niya, yung pinapagawa po ng Panginoon, yung nais at ibig niya na mangyari maganap sa buhay mo. Amen. Sa pagsang-ayon mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pakikinig mo sa sinasabi ng Panginoon, doon mo mararanasan yung pangako niya na maging hawa masaganang buhay. Amen. 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 Paano po natin masusunod ang Panginoon? Paano mo maririnig yung tinig ng Panginoon kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Amen. Paano mo maririnig? Ulitin ko po. Hininaan ko kasi. Lalakasan ko po. Paano mo maririnig yung tinig ng Panginoon kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Amen. Amen. Na sa ating buhay, sa araw-araw po ng ating buhay, hindi ka nabubuhay araw-araw para lang kumain ng pagkain. Meron din po tayo espiritu at kaluluwa. Ang sabi niya, Matthew 4, verse 4, hindi lamang sininapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan sa salita ng Panginoon. Sa salita na nagmumutawi sa bibig ng Panginoon. Amen. Paano mo maririnig yung tinig ng Diyos? Paano po natin malalaman kung ano yung ayaw at gusto ng Panginoon? Pero di ka naman nagbabasa. Amen. Paano mo maunawaan yung kalooban ng Diyos? Amen. Paano mo, amen, makakaninig ang Panginoon, hindi ka nananalangin? Amen. Gusto mo lang, no, na sa ating buhay, Lord, kasi hinihilig mo, minsan ang tao, lalapit lang siya sa Panginoon kapag may kailangan siya. Amen. Pero mali. Lalapit ka sa Panginoon kasi mahal mo siya. Lalapit ka sa Panginoon kasi siya yung nagmamayari ng buhay mo. Amen. Sa ating buhay, church, amen, lagi po tayong magpakatalino. Alam po natin, no? Sa panahon ito, amen, na ito po yung kung nais po natin na masaganang buhay, maginhawang buhay. Amen. Matuto po tayong pakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Hindi naman po ibig sabihin na pag sinabi mo, ay, hindi si Lord na pakikinggan ko. Ano, hintayin ko pang bumaba si Lord para sabihin niya, anak, wag yan. Amen. Yung Bible po, amen, na sinasabi ng Panginoon kung paano mo maririnig ang tinig ng Diyos. Church, amen,
lagi po kayo magpakatalino na sa buhay na ito, hindi lahat po ng mga naririnig, na hindi po lahat, amen, na ating naririnig na ay galing po sa Panginoon. Be wise, amen, na minsan ating mga pinapakinggan, amen, magpakatalino po tayo. Ang sinasabi po dito ng Panginoon na ang pagsunod, pagsang-ayon mo sa Panginoon, doon mo mararanasan yung maging hawak, masagana niya buhay na plano niya sa buhay mo. Amen. At sabi niya rin po dito sa verse 24, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman. Amen. Anong sabi niya? Sinasabi lamang po dito na sa ating buhay, marami tayong pinapahalagahan. Na sa buhay na ito, church, aanihin mo yung maraming kayamanan, karangyaan, kasikatan, katanyagan, ginto, pila, wala pong masama dyan. Walang masama po dyan kung lahat ng iyan ay binigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po yung ang sabi niya, alam niyo church, no? Ang sabi rin, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok. Kung iisipin mong mabuti na, Lord, itong mga bagay na ito na sa akin, naalala ko yung kwento sa Luke 18 verse 8. Hindi po ako nagkakamali. Yung lalaking mayaman. Kung tayo po nagbabasa ng Biblia, nung lumapit po siya kay Jesus Christ, anong sabi niya? Guro! Ano po ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Amen. Anong sabi niya? Alam mo ba ang kautusan ng Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Anong sabi? Panginoon, nagawa ko na po lahat ng yan. Anong sabi ni Jesus? Meron pang kulang sa iyo. Amen. Meron pang kulang sa iyo. Anong sabi niya? Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at lahat ng pinagbilhan, ipamahagi mo sa mga dukha at sa gayon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Amen. Anong sabi niya? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Amen. Alam mo, nung pagkatapos sabihin ni Jesus Christ sa mayaman, nalungkot siya. Amen. Alam mo bakit? Mayaman kasi siya eh. No? Alam ang sabi ni Jesus, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa harian ng langit. Anong sabi niya? Mas madali pa yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayyo kaysa sa mayaman. Kaya tayo po na naririto na hindi man mayaman pero pinagpapala at patuloy na pinasasagana ng Panginoon. Amen. Kaya alam niyo, church, kung nakalulokot, kung hindi mo nararanasan yung mga nakakotsi dyan, hindi mo maranasan ngayon yung mga bagay na meron 3 story, yung alam mo yun, yung patong-patong na yung bahay nila, huwag kang malungkot! Amen, tayo! Yung mga bagay na yan, wala kong masama dyan, pero yung mga bagay na yan na pinaghihirapan ng iba, kayang ibigay sa'yo ng Diyos na hindi ka nahihirapan. Amen! Alam mo, hawak mo yan. Na yung mga bagay na pinaghihirapan ng iba, kayang ibigay sa'yo ng Diyos ng libre. Kayang ibigay sa iyo ng Diyos na walang kahirap-hirap. Bakit? Ay nakipagsang-ayon ka, nakipagkasundo ka sa Panginoon. Amen? Huwag mong i-pressure. Minsan na sa buhay po natin, no, 30 na ako, wala pa akong bahay. No, 20 na ako, 20, gabi yun ah. No, mga 30 na ako, 35, 20 plus, wala pa akong bahay, wala pa akong... Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Amen? Bakit? Alam ng Diyos yung mga bagay na gagawin niya sa buhay mo. Amen. Amen? Alam ng Diyos, ano sabi niya? Magtiwala ka lang. Managpalataya ka. Na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na imposible ay kaya ng gawin posible sa buhay mo. Amen. Kaya tumatanda, Amen? Kaya gawin ng Diyos na posible yan. Sumang-ayon ka lang sa Kanya. Makipagkasundo ka lang sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Lakaran mo yung mga bagay na pinalalakaran niya sa iyo. At pasanin mo yung binibigay niya na pasanin sa iyo. Amen? At ang sabi niya nga, diba, itapon mo. Dito nga, pinasabi ni Lord, itapon mo yung mga kayamanan. Pero ngayon, ang mga tao, paramihan sila. Diba?
Amen. Ang sabi nila, yung buhay, karera daw. Amen. Na hindi mo kailangan may pagkomputensya sa mundong ito. Dahil yung mga kayamanan na yan, pakibabaw lang yan. Pero yung kayamanan na pinaghihirapan po natin ngayon, yung kayamanan na pinagsisikapan po natin ngayon, yun yung kayamanan na buhay na walang hanggan. Amen. Na yung buhay na walang hanggan na yun. Amen. Buhay na walang hanggan yun. Amen. Yun yung kayamanan na kahit kailan hindi mawawala sa iyo. Amen. Amen. Yun yung kayamanan mo na hindi pang temporary lang. Amen. Hindi hanggang lupa lang. Ano sabi ng Diyos sa Matthew 20, verse 19, kung di ko nagkakamali. Sa Matthew, awal Matthew po, yun ang sabi niya po, di po ba? Na huwag kayong mag-impok. Sa Matthew 5, verse 19, rather po na huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito maraming naninira ang mga kalawang, maraming nakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang nakakasirang mga kalawang, walang nakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din nakapon ang iyong puso. Amen. Church, ano bang sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang pangako? Kaya sabi niya po dito, ang Diyos na makapangyarihan, ang ituring niyong yaman, siya'y gintong tulak na inyong pahahalagahan. Church, Amen. kung paano po ng mundo, pinapahalagahan nila ang maraming bagay. Ang ginto, ang pilak, ang maraming bagay na kanilang nakamtan sa sarili nilang lakas. Ang sinasabi po rito ng Panginoon Church, na ating pong pahalagahan ang Diyos. Amen. Pahalagahan mo ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay mo at buhay ko. Amen. Amen. Pahalagahan mo. Walang masama po dyan. Mangarap ka. Pero sa pangarap mo, huwag mong kalilimutan, isama ang Panginoon. Amen. Amen. Huwag mong kalimutan. Amen. Pwede ka naman sabi nga pwede ka naman maging masaya na hindi mo pinakalungkot ng Panginoon. Amen. Pwede ka naman mag-aral habang naglilingkod sa Panginoon. Pwede ka naman magtrabaho habang naglilingkod sa Panginoon. Pwede kang magnegosyo habang naglilingkod sa Panginoon. Hello, church! Wala pa lang nakilala na tao na nasumunod ng totoo sa Panginoon na napahamak at nabigo. Sa halip na po sila nagtagumpay sa buhay. Amen. Yung mga tao po na sumusunod ng totoo, naglilingkod ng totoo, nagbibigay ng buhay. Church, tandaan po natin, ang pagsunod sa Panginoon ay bigayan ng buhay. Iiwanan mo yung maraming bagay dahil ano sabi ng Diyos, anak, gawin mo to. Minsan darating yung panahon, anak, itigil mo yung pag-aaral mo. Muntik na nga ako eh. Amen. Pero sa Diyos po ang kapurihan, amen, na talaga siya ang kumilos gumalang. Amen. Marami yan. Minsan sasabihin ng pagkakausapin ka ng Diyos, anak, iwan mo yung trabaho mo. Bakit? Dahil magtatrabaho ka sa kawan ko. Wala po katang tao dito. Iwan mo yung trabaho mo kasi may bibigay sa'yo ang Diyos. Hindi trabaho na panlupa, trabaho hanggang panlangit. Amen. Amen. Alam niyo, church, na minsan ipapaisip ko, Lord, di naman ko yung trabaho ko. Lord, paano na yung pamilya ko? Paano na yung kinabukasan ko? Paano na yung bayarin namin sa Meralco? Taas na nga ng Meralco, Lord, eh. Amen. Amen na minsan napaisip ko, Lord, paano yung pamilya ko? Inaasahan nila. Huwag mong tignan yung pamilya mo. Huwag mong tignan yung maraming bagay sa paligid mo. Tignan mo yung Diyos na tumawag sa iyo. Nabuhat ang tao. Amen. Bakit? Hindi ba kayang i-provide ng Diyos yung mga pangangailangan mo? Hindi ba kayang tugunan ng Diyos yung bayarin nyo sa Meralco? Amen? Hindi ba kaya ng Diyos tugunan yung pang-araw-araw na buhay mo? Church, ang Diyos na pinapilingkuran mo ay mayaman sa buong mundo. Amen? Siya may ari nito eh. Hindi niya ba kayang i-provide? Hindi niya ba kayang i-sustain? Amen? Yung mga bagay na yan, source lang yan, pero ang resources mo, si Jesus. Napakatao dito. Iba ang source sa resources. Amen? Yung source mo, pwedeng mawalan yan, pero yung resources, habang buhay, meron yan. Amen? Ang Diyos, amen, na naglilingkuran po natin, church, pakasarap na basahin po ang pangako ng Panginoon. Sila man po ang naisabihin ng Diyos. Makipagkasundo ka sa Panginoon. Amen.
sumunod ka sa Panginoon at ang maginhawa, masagana, mapayapang buhay ay iyong mararanasan. Yun po ang mga pangako ng Panginoon. Yun po po, masusunod na tayo sa buhay po ni... Amen! Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Tatay Boy.